Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising na Aries. So kumba, for November 17 to 23. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you want to support our channel monthly, you can use the join button or one time using the thanks button sa baba. Magawin natin, oracle lang gagamitin natin today. Yun ba yung kape ko? Okay. So Aries, kamusta ka ba? So we have here is the card of mending. Yan, number 52. Alam mo yung Aries, yung lumalabas dito kasi internally. Alam mong palabas ka na doon sa moment of change. Palabas ka na doon sa moment of transformation mo. Pa-exit ka na doon sa moment of changes na nangyayari. Although, yeah, medyo intense yung mga nangyari. Pero alam mo yung tipong yung tipong masasabi mo na nagawa ko na I was able to do it. I was able to get it. Parang na ako yung nakagawa nito. Ako yung naka-breakthrough. Ako yung nakalabas. Ako yung nakatapos nito. Kumbaga parang nakapad akong video, ganun pala yun, no? Yung mga caterpillar. Kapag bago sa maging butterfly, literal na magiging liquid muna sila. Lahat ng traces ng pagiging caterpillar mawawala. Tapos saka meron silang special na cell na kung saan yun yung tutulong para ma-build sila as a butterfly. At ang nakakatuwa doon, sabi, doon sa video, the documentary, is naaalala nila kung ano sila before. Same thing with you. Parang ganun yung nangyari. You were able to transform yourself and you have full memories of what has happened. But, eto nga, ayun yung katawa na. So, you have full memory. That means, andoon na alam mo yung mga nangyari at alam mo kung sino yung mga yung mga nandoon when you had nothing, when you were going to a lot of changes. Which is a very important information very soon, sa totoo lang. Kasi, yung crossing mo, we have here is a leg up. Okay. So, ang leg up kasi ito ko siya sa health. Solo muna. Ayun, you can see, nakikita mo na niya, ay, wait lang, kailangan ko ng help towards this thing, or kailangan ko ng assistance about this matter. Andoon na, parang, alam mong kakailangan mo ng helping hand. Andoon lang kasi na, siguro, hindi mo mawari kung sino yung lalapitan mo kasi during the time na ikaw yung nangailangan, para bang parang may sakit ka na nakakahawa, na kailangan iwasan ka, kailangan hindi ka pansinin, or andoon na i-leave to, parang kang nakabitin lang. Parang saan sinabi na lang nila na no, di ba? Or wag na lang po. The thing is, hindi eh. Parang andun lang na parang, sige, naintindihan mo na okay na, hindi pwede. Yung parang ang point mo na sana sinabi na sa akin ng diretso na hindi pwede. Hindi yung, I'm sorry sa term hindi yung pinagmukha nyo akong tanga. Which is ang hirap, di ba? Parang you felt betrayed kasi hindi naman sa nanghihingi ka ng kapalit. Pero, sila yung naghanap, hindi ka nag-hesitate. Nung sila yung tumawag sa'yo, hindi ka nagdalawang isip. But this time, kailangan mo ng help. But, be sure, pipiliin mo kung kanino ka lalapit. Kasi, alam ko naman na kaya mong ibalik yung favor eh. Kaya mong ibalik yung isuklian yung kabutihan ng loob nila. Now, yung desire card mo, which you have here is happy, happy. Simple lang yung gusto mo talaga. You just want things to be good. Alam mo yung tipong, may kanta yung kantang sana, pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Parang ganun yung gusto mong mangyari. Na everything will be at peace, everything will be okay, everything is fine. Pero sorry Aries hindi kasi kayang mangyari yun eh. Kasi ang daming tao, hindi pantay-pantay
ang pagiging matured ng mga tao. Madaming tao na andoon, ano sila, masabi natin na meron silang personal agenda. Meron silang sariling gusto para sa sarili nila. At ang masakit nito, yung gusto nila is more on the selfish side. So, medyo malabo pa. Pero sabi ng card na to, you can achieve this within the small circle na meron ka. So, yung foundation mo, ang ng tinola. Foundation mo kasi dito is a change in the wind. O, hindi ka mapasanay na sobrang daming ganap na nangyayari sa buhay mo, na constantly nagbabago yung mga bagay-bagay, maski mga tao. Kasi ano yun eh, parang sabihin natin, kumbaga kasi element mo is fire. So, andoon na, it's about, di ba? Ang fire is ginagamit siya to make chemical changes. Try mong magpakulo ng tubig tsaka haluan mo ng ganito. Ang hirap ng paghiwalayin kasi na-infuse na siya because of fire. So, andoon na pinapalala sa'yo ng card that those changes, kasi although nag-infuse, pero yun din yung ginagamit to purify you. Diba? Paano ba nakukuha yung pure gold? Pag pinapadaan sa matinding init para masunog lahat ng mga impurities and matira lang yung what is precious, yung gold. Same thing din sa'yo. Kaya huwag ka magtataka na parang, bakit ba para sunog na lagi yung mga nangyayari? Para na lang everything is burning because perishable yun. Hindi siya gold. Hindi siya precious stone. Hindi siya precious mineral. Hindi siya precious metal. Kaya nasusunog. Sabihin lang natin, siya? Putek. Ayan. Now, sa past mo kasi, we have here is a card of peace. Literal. Alam mo yung tipong you're in constant battle. Hindi lang naman sa ibang tao, pero sa sarili mo. Kasi, bakit ba ang parang napaka-hard mo sa sarili mo? Before, napaka-higpit mo na dapat ito yung makuha mo, dapat ganito yung ma-achieve mo, dapat ganito yung ma-reach mo. Yung bagay na yun, kasi Mikay, yung bagay na yun yun yung nagda-drive sa'yo. Kaya siguro andun yung natuto ka na ikaw lang yung lumalabas sa para sarili mo. Kasi nga, sanay ka, na lumalaban ka on your own. Pero alam mo ba, sa future, we have here na ikaw, which is yung card na not for you. Yung mga changes na yan, yung mga pinagdaanan mo, literal, hindi naman para sa'yo yan eh. Pangit pakinggan. Pero bakit? Hindi para sa'yo kasi you're going to use this to touch a lot of people. Gagamitin mo yan to change a lot of people. Kasi, paano ba yung makikinig sa atin ng mga tao? We only listen to people na nakaka-relate tayo, di ba? Nakikinig tayo sa mga tao na kung saan yung mga pinagdaanan nila is halos pareho o relate sa pinagdaanan natin. Kasi alam natin na maintindihan nila kung saan tayo gagaling. At doon mo gagamitin yun to touch a lot of people na to make them feel na hindi sila mag-isa. Andoon na tutulungan mo sila. Kumbaga yung mga napagdaanan mo, gagawa mo ng paraan na hindi nila pagdaanan na. Gagawa ka ng paraan na sila mismo okay na doon. So, kung nakaka-relate ka sa readings natin, huwag mo kalimutan mag-click ng subscribe button sa baba para may access ka sa future videos. But for now, tuloy natin reading mo. So, your physical environment is round and round. Well, may mga bagay na talaga na paulit-ulit sa buhay mo. Why? Hindi dahil iniinis ka ng universe. Simple lang, kasi meron ka pang lesson na hindi mo naintindihan doon. Kumbaga sa pag-aaral, di ba? Kailangan natin ng hanggat hindi mo na iintindihan na ipapasa yung exam, hindi ka makakausad doon sa next level. Same thing sa physical mo. Kasi andoon na may mga moments ka na, paano ba ito? Nagpo-procrastinate ka. Yung parang feeling mo, nakakapagod naman to. Or ang dami kong gagawin. Ang dami kong kailangang unahin. So, nagsisettle ka doon sa mga maliliit na bagay muna. Huwag ganon. Focus ko doon sa mga big task mo para makausad ka. Yung maliliit na bagay, pag nalikan mo yan, actually, karamihan naman doon sa mga maliliit na ginagawa mo, sabihin lang natin na hindi siya ganon
sorry sa term, hindi siya ganun ka-importante. Pwede siyang pang mamaya, pero you have other tasks that you need to focus on. Now, emotional environment we have here is loyal heart. Maris, it's time din naman mag-connect ka sa mga tao who was really there. Kaya nga, di ba, pinapabalik ka doon? Only ask for help. Humingi ka ng tulong doon sa mga tao na nandoon simula nung sabihin natin na wala kang matakbuhan. Sila yung kahit nasabihin natin, wala silang maitulong, pero yung nandun yung presensya nila, hindi nila magawa yung, or hindi mabigay ito yung hinihingi mo. Pero yung pinaka-presensya nila nandoon, enough na yun eh. To prove na, ano sila, they are treasures, sila yung gold na hinahanap mo sa life mo. Now, hopes and fears we have here is yung soulmate mo. Yung soulmate na medyo moment pa natin na mag-isa ha, then may mga moments pa talaga na darating na you need to do a lot of things alone. Kumbaga, sasabi nga na yung facing your own demon, kakalabanin mo yung mga bagay-bagay on your own. Pero it yields a lot of more blessings and wisdom eh. Why? Kasi Aries, kung nasan ka ngayon, we have here is between worlds, sa future mo. Literal, ang daming movements na mangyayari. Pwedeng movements ka in terms of career, aalis kayo sa current work nyo, or andoon na magkakaroon kayo ng something bigger, na kailangan yung pwedeng mag-transfer to a different department, or pwedeng change of residence din. Pero most likely to, you will be cutting yourself from people na alam mo na nandyan lang kasi kapag masaya, andyan lang kapag may silbi ka, nandyan lang kapag may mahuhutot nila sa'yo. Sorry sa term. Pero, ikaw na yung magde-decide dun eh. And then, andoon na, you will transition talaga. Alis ka na lang din. No explanations necessary. You're just protecting your inner peace. So I hope nakatulong your readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Guys, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you on the next video. Mula po ito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you soon.